Magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay at maligayang pagbabalik dito sa ating channel, Ang Puso at Diwa Stories. Bago natin simulan ang kwento ngayong araw, hayaan ninyo akong mag-iwan ng isang tanong. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang ate para sa kanyang mga kapatid? Anong halaga ang handa niyang ibayad para sa kanilang kinabukasan? Samahan ninyo kaming tuklasin ang isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pag-ibig, at mga di inaasahang kasunduan. Ito ang kwento ni Laya Diwa. Laya, ang pag-vibrate ng mumurahing cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa ay tila kidlat na gumising sa kanyang pagod na kaluluwa. Gabi na, at kalalabas lang ni Laya mula sa banyo matapos ang mahabang araw ng paglilinis sa malawak na mansyon ng mga sidhaya. Sinagot niya ang tawag. Ang puso'y biglang kumabog nang makita ang pangalan ni Alon, ang kanyang kapatid na lalaki. "Hello, Lon. Napatawag ka? Gabi na ah." Ang boses sa kabilang linya ay nagkakanda-utal-utal, basag sa pag-iyak at takot. Ate Laya, si Dalisay. Nasa ospital siya. Malala daw ang dengue niya. Kailangan siyang masalina ng dugo. Bawat salita ay tila isang suntok sa sikmura ni Laya. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Tila umikot ang kanyang munting silid. Ano? Paano nangyari? Ayos lang ba siya? Alon, sagutin mo ako. Kailangan daw ng malaking pera, ate. Hindi ko alam kung saan kukunin. Sabi ng doktor, critical daw ang susunod na 2 araw. Diyos ko, ang mga salitang yon. Critical, malaking pera. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Laya sa gilid ng kanyang kama. Tulala. Ang sahod niya bilang katulong ay sapat lang para sa pang-araw-araw na pagkain at pag-aaral ng mga kapatid. Wala siyang ipon. Wala siyang mahihiraman. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na matagal na niyang ipinagpapaliban. Hindi na pwede. Hindi na niya kayang malayo sa mga kapatid niya sa ganitong pagkakataon. Kinabukasan, dala ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Tinungo niya ang madilim at malamig na study room ng kanyang amo, si Mr. Calon Sidaya. Naabutan niya itong nakatalikod, nakatingin sa malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang buong syudad ng Puerto Maquila. "Sir Calon," panimula niya. Nanginginig ang boses. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata nito ay kasing lamig ng hangin na nagmumula sa aircon. Walang emosyon. "What is it, Laya?" "Sir, magpapaalam na po sana ako. Aalis na po ako. Kailangan po ako sa probinsya namin sa Hihayas Bato." Hindi nagbago ang ekspresyon nito. Biglaan yata. "May problema ba sa kontrata mo?" "Hindi po, sir. Personal na dahilan po. Ang kapatid ko po, hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. May sakit po siya. Kailangan niya ako." Katahimikan. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang tunog lang ng orasan sa dingding ang maririnig. Inaasahan ni Laya na magagalit ito. Nasisingilin siya sa paglabag sa kontrata. Ngunit iba ang sinabi nito. "Magkano ang kailangan mo?" tanong ni Calon. Direkta at walang paligoy-ligoy. Natigilan si Laya. "Pipo? I heard your conversation last night." Pag-amin nito, na ikinagulat niya. "I know about your sister. Magkano ang halaga para mailigtas siya?" Hindi alam ni Laya ang isasagot. Ang kanyang pag-alis ay hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa pangungulila at pag-aalala. Ngunit ngayon, isang pinto ang biglang bumukas, isang nakakatakot na pinto. Nang hindi siya makasagot, si Calon na ang nagpatuloy. Lumapit ito sa kanyang malaking mesa at may kinuha mula sa drawer. Isang makapal na folder. Inilapag niya ito sa lamesa at itinulak palapit sa kanya. "I can give you the money," sabi nito. Ang boses ay seryoso. "More than enough to save your sister
to send your siblings to good schools, to build a new house in Hiyas Bato. I will give you your freedom. E napatingin si Laya sa folder. Pagkatapos ay sa mukha ni Kalon. Anong kapalit? Walang bagay na libre sa mundo. Anong kapalit, sir? Nanginginig niyang tanong. Tumitig si Kalon sa kanyang mga mata. Isang titig na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Kailangan ko ng isang anak, isang tagapagmana. Deklara nito. Bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. You will carry my child. Pagkatapos mong maipanganak ang sanggol, malaya ka nang umalis kasama ang pera. Ang bata ay maiiwan sa akin. Naramdaman ni Laya na tila nawalan siya ng hangin. Ito ba ay isang masamang panaginip? Ang kasunduang inaalok nito ay hindi makatao. Ito ay isang transaksyon kung saan ang kanyang sinapupunanan, ang produkto at ang kanyang anak ang kabayaran. Ngunit sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Dalisay, nakahiga sa kama ng ospital, nang hihina. Nakikita niya ang kinabukasan ng kanyang mga kapatid. This is the contract, sabi ni Kalon. Tinuturo ang folder. Lahat ng detalye ay nakasulat dyan. Pag-isipan mo. Pero wala ng oras para mag-isip. Bawat segundo ay mahalaga. Sa pagitan ng buhay ng kanyang kapatid at ng buhay na mabubuo sa kanyang sinapupunan, saan siya lulugar? Napapikit si Laya at isang mainit na luha ang tuluyang pumatak. Mula sa kanyang mga mata, dumaloy sa kanyang pisngi. Ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat. Huminga siya ng malalim at sa kanyang pagmulat, sinalubong niya ang malamig na mga mata ni Kalon. Pumapayag. Ako. Laya. Parang panaginip. Isang masamang panaginip kung saan ang bawat kilos ni Laya ay mabagal at mabigat. Kinabukasan, dinala siya ni Kalon sa study room kung saan naghihintay ang isang lalaking naka-Amerikana na may seryosong muka, ang abogado nito. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag na muli ang kontrata. Ang mga salitang nakasulat sa itim na tinta ay tila mga aninong nagbabanta sa kanyang kinabukasan. Basahin mong mabuti, Laya, sabi ng abogado sa formal na tono. Nakasulat diyan ang lahat ng kondisyon, ang halaga, ang mga obligasyon mo, at ang kasunduan na isusuko mo, ang lahat ng karapatan sa batang isisilang mo. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Isusuko ang karapatan sa sarili niyang anak. Hawak niya ang ballpen, ngunit parang mas mabigat pa ito sa kahit anong kasangkapang pambukid na binuhat niya sa Hiyas Bato. Ang kamay niya ay nanginginig. Ito na ba talaga? Wala na bang atrasan? Bago pa man niya mailapat ang dulo ng ballpen sa papel, bumukas ang pinto. Isang babaeng may edad, elegante at may malumanay na ngiti, ang pumasok. Kalon, hiho, sabi nito sa matamis na boses. Narito na pala kayo. Ito si Corazon, ang tiyahin ni Kalon. Tita, maikling tugon ni Kalon. Lumapit si Corazon kay Laya at hinawakan ang kamay nito. Ang palad ng ginang ay malambot, ngunit ang pagkakahawak nito ay may kakaibang higpit. Ikaw pala si Laya. Napakagandang bata. Huwag kang mag-alala, iha. Nandito lang ako para alalayan ka. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, may nakita si Laya sa mga mata ni Corazon. Isang kislap na hindi niya maintindihan na nagpadala ng kaba sa kanyang dibdib. Bumaling si Corazon kay Kalon habang hawak pa rin ang kamay ni Laya. Iho, mag-ingat ka sa pagpili. Ang tiwala, minsan lang ibinibigay. Ang mga salita ay para kay Kalon, ngunit ang titig ay para kay Laya. Isang babala. Pinakawalan din siya nito at umupo sa isang silya, tahimik na nagmamasid. Itinuon muli ni Laya ang kanyang pansin sa kontrata. Sa isip niya, naririnig niya ang pag-iyak ni Alon. Nakikita niya ang nanghihinang katawan ni Dalisay. Huminga siya ng malalim. Ipinikit ang mga mata
at mabilis na inilagda ang kanyang pangalan. Laya Diwa. Sa isang pirma, ipinagbili niya ang kanyang kaluluwa. Ayan, sabi ng abogado. Kinuha ang mga papeles. The deal is sealed. Pagkatapos noon, ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Sa harap mismo ni Laya, kinuha ni Calon ang cellphone nito at nagsagawa ng isang bank transfer. Ilang sandali lang, tumunog ang cellphone ni Laya. Isang text message, isang notification mula sa bangko, isang halaga na hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya ay pumasok na sa account ni Alon. Naluha si Laya. Isang parte sa kanya ay nakahinga ng maluwag. Ligtas na si Dalisay. Ngunit ang isa pang parte ay gumuho. Opisyal na siyang nabayaran. Isa na siyang produkto. The first part of the deal is done. Malamig na sabi ni Calon. Itinago ang cellphone. Now, for yours. Tumayo ito. Sumunod ka sa akin. Dinala siya ni Calon sa isang silid sa ikalawang palapag. Malaki ito at maganda. May sariling banyo at isang malawak na bintana. Ang kama ay malambot at napapalibutan ng mamahaling gamit. Ngunit ang pakiramdam ay malamig. Tila isang gintong hawla. This will be your room from now on, sabi ni Calon. Ang boses ay walang anumang emosyon. May private nurse na darating araw-araw para i-check ang kalusugan mo. Isang nutritionist ang mag-aayos ng lahat ng kakainin mo. Bawal kang lumabas ng mansyon nang walang pahintulot ko. Bawat salita ay isang rehas na bakal na ikinukulong sa kanya. Isang bilanggo sa isang palasyo. Ang mga obligasyon mo bilang katulong ay tapos na. Dagdag ni Calon habang papatalikod na ito. Ang tanging trabaho mo ngayon ay alagaan ang sarili mo at ang dinadala mo. Magpahinga ka. Marami ka pang pagdadaanan. Pagkasabi noon, isinara nito ang pinto at iniwan siyang mag-isa sa malawak at tahimik na silid. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kama. Ang lambot nito ay tila isang insulto sa bigat na nararamdaman niya. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay may mga matang pagod at walang buhay. Ito na ang bagong buhay niya. Isang buhay na binili, isang katawang inupahan. Nang gabing iyon, habang ang buong mansyon ay natutulog, si Laya ay gising na gising. Nakabaluktot siya sa ilalim ng mamahaling kumot, mahigpit na nakayakap sa kanyang tiyan. Isang tiyan na sa ngayon ay kanya pa. Ngunit sa mga susunod na buwan ay magiging sisidlan ng pag-asa ng ibang tao. At sa huli, magiging simbolo ng kanyang pagkawala. Kakayanin ko ba ito? Tanong niya sa sarili, sa katahimikan ng gintong hawla. Makakaligtas kaya ako sa 9 na buwan na ito, Calon? Sa kabilang banda ng mansyon, sa loob ng kanyang tahimik at malawak na opisina, sinubukan ni Calon na ibalik ang sarili sa dati. Ito ay isang transaksyon. Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa mga numero na kumikislap sa screen ng kanyang computer. Isang solusyon sa isang problema. Walang personalan. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon na parang isang mantra na makakapagpanatag sa kanyang nababagabag na isipan. Ngunit kahit anong pilit niyang isubsob ang sarili sa trabaho, ang kanyang atensyon ay laging bumabalik sa isang bagay o mas tamang sabihin, sa isang tao. Sa isang maliit na monitor sa gilid ng kanyang mesa, kitang-kita niya ang CCTVs ng buong bahay at ang kamera na laging nakatutok sa pinto ng silid ni Laya ang hindi niya maiwasang sulyapan. Nakita niya itong halos hindi lumalabas. Nakita niya itong nakaupo lang sa tabi ng bintana, nakatingin sa malayo. Tila ba ang kaluluwa nito ay nasa malayong lugar ng hiyas bato. Isang umaga, napansin niyang madalas itong tumatakbo papasok ng banyo. Narinig niya mula sa mga katulong ang tungkol sa pagsusukan nito. Ang mga unang senyales, bahagi iyon ng plano. Isang biological na proseso na kinakailangan para matupad ang kontrata. Ngunit nang makita niya sa monitor kung gaano kaputla at kahina ang itsura ni Laya paglabas ng banyo,
Isang kakaibang damdamin ang gumapang sa kanyang dibdib. Pagkabalisa, agad niyang tinawagan ang private nurse. I-monitor mo siyang maigi. Bigyan mo ng lahat ng kailangan niya. Siguraduhin mong hindi siya magkakasakit. Ang utos niya ay mabilis at walang emosyon na parang isang manager na nag-aayos ng isang problema sa produksyon. Isang hapon, habang abala si Calon sa pagpirma ng mga dokumento, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Laya may dalang isang baso ng tubig. "Sir, tubig po." Mahina niyang sabi. Hindi siya tumingin. "Sinabi ko nang hindi mo na kailangang gawin yan. Magpahinga ka sa kwarto mo." "Ayos lang po ako, sir. Nakakabagot din po kasi kapag laging nakahiga." Inilapag ni Laya ang tubig sa mesa. At noon, napadako ang tingin nito sa isang bagay na nasa gilid ng kanyang mga papel. Isang maliit at lumang music box na gawa sa kahoy. Simple lang ito. Walang anumang palamuti, ngunit halatang alagang-alaga. "Sir, ang ganda po nito," sabi ni Laya. Ang boses ay may halong paghanga. "Luma na po pero mukhang napakahalaga sa inyo." Sa isang iglap, tila nagdilim ang paningin ni Calon. Isang galit na hindi niya inaasahan ang biglang kumulo sa loob niya. "Huwag mong pakialaman yan." Sigaw niya. Ang boses ay malakas at puno ng galit na ikinagulat nilang dalawa. Napaurong si Laya. Ang mukha ay puno ng takot at pagkalito. "Paumanhin po, sir. Hindi ko po sinasadya." Nakita ni Calon ang takot sa mga mata nito at doon niya lang napagtanto kung gaano kalakas ang kanyang boses. Ngunit bago pa man siya makabawi, nakita niyang biglang namutla ng husto si Laya. Ang mga kamay nito ay dinala sa kanyang bibig at pagkatapos ay sa kanyang ulo. "Laya?" Tawag niya. May bahid ng pag-aalala sa kanyang boses sa unang pagkakataon. Nagsimulang manghina ang mga tuhod ni Laya. Sumuray ito. Ang lahat ng luhika, lahat ng pader na kanyang itinayo, ay gumuho sa isang sandali. Itinulak niya palayo ang kanyang silya at sa isang kilos na mas mabilis pa sa kanyang pag-iisip, sumugod siya. Nasalo niya si Laya bago pa man ito bumagsak sa sahig. Ang katawan nito ay mahina sa kanyang mga bisig. Ang mukha nito ay walang malay. "Laya!" Sigaw niya. Ang kanyang boses sa pagkakataong ito ay hindi na puno ng galit, kundi ng purong takot. "Laya." Nagising si Laya sa malambot niyang kama. Ang ulo niya ay kumikirot. Ang huli niyang natatandaan ay ang galit sa mukha ni Calon. At pagkatapos, dilim. "Gising ka na." Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon siya at nakita si Calon. Nakatayo malapit sa bintana. Ang mga braso ay magkasalikop sa dibdib. Ang mukha nito ay hindi nagalit, ngunit seryoso pa rin. Sa tabi ng kama niya ay ang private nurse, chine-check ang kanyang vital signs. Sabi ng nurse, normal lang daw yan sa naglilihi, dehydration at stress. Paliwanag ni Calon. Tila inuunahan ang kanyang tanong. "Magpahinga ka lang." Tumangulang si Laya na hihiya sa nangyari. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat si Calon. Hindi na ito sumisigaw, ngunit mas dumistansya pa ito. Para bang ang insidenteng iyon ay isang paalala sa kanya na bawal ang anumang uri ng koneksyon. Ngunit ang paglilihi ni Laya ay may sariling isip. Isang gabi, habang kausap niya sa telepono si Dalisay na ngayon ay magaling na at nakalabas na ng ospital, bigla niyang naalala ang isang bagay. "Dalisay, naaalala mo ba yung paborito nating kakanin dyan sa Hiyas Bato? Yung niluluto ni Aling Nena na may latik sa ibabaw?" "Oo naman ate, paborito mo iyon eh. Gusto mo padalhan kita?" "Nako, wag na. Ang layo. Bigla ko lang na-miss." Malungkot na sabi ni Laya. Alam niyang imposible iyon. Hindi niya alam na sa kabilang kwarto, sa opisina nito, ay naririnig ni Calon ang lahat sa pamamagitan ng intercom system na ipinakabit niya for security reasons. Narinig niya ang lungkot sa boses ni Laya.
Narinig niya ang pangungulila nito sa isang simpleng bagay na nagpapaalala dito ng kanyang tahanan. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng kanyang pera. O kaya ba, kinabukasan, walang imik si Laya. Ang isip niya ay lumilipad pabalik sa hiyas bato. Nagulat na lang siya nang may kumatok sa kanyang pinto. Si Kalon. May dala itong isang pamilyar na bilao na natatakpan ng dahon ng saging. "Ano po yan, sir?" Nagtataka niyang tanong. Hindi sumagot si Kalon. Inilapag lang nito ang bilao sa maliit na mesa. Ang kilos nito ay alanganin, hindi sanay sa ginagawa. Dahan-dahan niyang inalis ang takip. Isang pamilyar na amoy ang sumalubong sa kanyang pang-amoy. Amoy ng bagong lutong kakanin, ng gata at ng matamis na latik. Napatingin siya kay Kalon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagtataka. "Paano?" "May inutusan akong pumunta doon." Maikling sagot ni Kalon, hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Sabi mo paborito mo yan." Sa sandaling iyon, hindi isang malamig na amo ang nakita ni Laya. Nakita niya ang isang lalaking hindi alam kung paano magpakita ng kabutihan, isang lalaking gumawa ng isang bagay na hindi naman kasama sa kanilang kontrata. Kumuha si Laya ng isang piraso. Mainit pa. Sa unang kagat, para siyang bumalik sa hiyas bato. Ang lasa ng tahanan, hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang kakaibang init na gumapang sa kanyang puso. "Salamat, sir," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. "Salamat po." Sa unang pagkakataon, umupo si Kalon sa silya sa tapat niya. Nanood lang ito habang kumakain siya. Sa katahimikan, isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila ang unti-unting gumuho. Nagsimulang magkwento si Laya tungkol sa hiyas bato, tungkol kay Aling Nena, tungkol sa masasayang araw nila ng kanyang mga kapatid. At sa unang pagkakataon, nakinig si Kalon. At habang nagkukwento si Laya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti. At si Kalon, sa pagkakita ng nangiting iyon, ay nakaramdam ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang bagay na mas totoo pa sa kahit anong kontratang napirmahan niya. Pero ang sandaling iyon ay biglang naputol. Bumukas ang pinto. Si Tita Corazon, napatigil ito sa may pintuan. Ang mga mata ay nanlilisik habang pinagmamasdan ng eksena. Si Laya na nakangiti at si Kalon na nakatitig dito. Ang matamis na ngiti sa labi ni Corazon ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig na maskara. "Mukhang nagkakamabutihan na kayo," sabi nito. Ang bawat salita ay may dalang lamig na tila kayang magpayelo sa mainit na kakanin sa mesa. Laya. Ang init na naramdaman ni Laya mula sa sandali nila ni Kalon ay biglang naglaho na parang bula sa pagdating ni Corazon. Ang nangiti nito ay bumalik, ngunit hindi na umabot sa kanyang mga mata. May lamig doon, isang babala na tanging si Laya lang ang nakakaramdam. "Natuwa naman ako at mukhang komportable ka na dito, Laya," sabi ni Corazon. Umupo sa tabi niya at hinaplos ang kanyang likod. Ang haplos ay tila balat ng ahas, makinis sa labas, ngunit malamig at mapanganib. Mahalaga yan para sa baby. Si Kalon na naman ay tila bumalik sa dati nitong anyo. Tumayo ito, muling naging seryoso at malayo. "Tita, napadalaw ka?" "Siyempre naman. Gusto kong kumustahin ang magiging ina ng aking apo sa pamangkin." Nakangiting sagot nito. "Maiwan niyo muna kami, Kalon. May mga girl talk lang kami." Kahit tila nag-aalangan, umalis si Kalon at naiwan si Laya kasama ang babaeng nagbibigay sa kanya ng kaba. Nagsimula ang girl talk nila. Si Corazon ay nagkwento tungkol sa kabataan ni Kalon, kung gaano ito kabait at mapagmahal, ngunit ang bawat kwento ay may kasamang lason. "Alam mo, iha," panimula ni Corazon habang nagbabalat ng mansanas, "si Kalon,
Minsan na yang nagtiwala ng buo. Minsan na yang nagmahal ng sobra, pero sinaktan lang siya. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Laya. May isa kasing babae dati. Akala namin mahal siya. Yun pala, pera lang ang habol. Ginamit niya ang isang pekeng pagbubuntis para lang makakuha ng pera mula sa pamangkin ko. Dinurog niya ang puso ni Kalon. Ramdam ni Laya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Bakit nito ikinukwento ito sa kanya? Kaya ngayon, naiintindihan mo na siguro kung bakit ganito na lang ang paraan niya. Patuloy ni Corazon, isang kontrata, walang emosyon, walang lokohan, masakit, pero mas ligtas para sa kanya. Pagkatapos, hinawakan ni Corazon ang kanyang kamay. Ikaw, mabait kang bata, Laya. Nakikita ko. Alam kong hindi mo gagawin yun sa kanya. Alam kong nandito ka lang para sa kontrata. Dahil ang mga tulad mo, laging pera ang habol, tama ba? Ang huling tanong ay sinabi nito sa isang tonong napakatamis. Ngunit para kay Laya, ito ay isang sampal. Isang sampal na nagsasabing alam niya kung sino si Laya. Isang katulong, isang babaeng nangangailangan ng pera. Isang babaeng hindi kailanman magiging karapat-dapat. Sa mga sumunod na araw, palaging dumadalaw si Corazon. Laging may dalang prutas, laging may dalang ngiti. Ngunit pag-alis nito, laging may naiiwan sa isip ni Laya na takot at pag-aalinlangan. Pinaparamdam nito sa kanya na siya ay isang gamit lamang, isang incubator na may presyo. Isang gabi, hindi makatulog si Laya. Bumaba siya para uminom ng tubig. Habang papalapit sa kusina, narinig niya ang boses ni Corazon mula sa hardin, kausap sa telepono. Ang boses nito ay hindi na matamis. Ito ay matigas at puno ng pagbabanta. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Nakalibing na ang kwentong yan. Itigil mo na. Nagulat si Laya at napatago sa likod ng isang haligi. Wala kang makukuha sa akin. Isang pagkakamali mo pa at sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw. Ang nakaraan ay nakaraan na. Pagkatapos ay ibinaba nito ang telepono. Isang malalim na buntong hininga. Dahan-dahang lumabas si Laya mula sa kanyang pinagtataguan. Nagkukunwaring kararating lang. Ngunit sa kanyang pagliko, nagtama ang kanilang mga mata. Si Corazon. Nakatayo sa dilim, ang mukha ay seryoso at malamig. Ngunit nang makita siya nito, isang matamis na ngiti ang muling gumuhit sa mga labi nito na para bang isa itong maskara na isinusuot nito anumang oras. Laya iha, gising ka pa pala, sabi nito sa karaniwang malambing na boses. May narinig ka ba? Umiling si Laya, ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Wala po tita. Kukuha lang po sana ako ng tubig. Gumiti lang si Corazon, ngunit ang mga mata nito ay tila nagsasabing, hindi ako naniniwala sa'yo. At sa ngiting iyon, alam ni Laya na ang babaeng nasa harap niya ay mas mapanganib pa kaysa sa inaakala niya. Kalon, dumating ang araw ng unang ultrasound ni Laya. Para kay Kalon, isa lang itong naka-schedule na procedure. Isang progress report para masigurong maayos ang asset na pinagkasunduan nila. Plano niyang ihatid lang si Laya sa klinika at maghintay sa kotse. Sir, hindi po ba kayo papasok? Tanong ni Laya habang nasa waiting area sila. Ang boses nito ay mahina, puno ng pag-aalinlangan. Hindi na. That's a private procedure. The doctor will give me a full report later. Malamig niyang sagot. Ang mga mata ay nasa kanyang cellphone. Kahit saglit lang, sir, pakiusap ni Laya. Para marinig niyo rin. May kung anong kurot siyang naramdaman sa sinabi nito. Marinig? Ang tibok po ng puso niya. Natigilan si Kalon. Ang tibok ng puso. Isang bagay na hindi niya isinama sa kanyang mga kalkulasyon. Isang detalye na hindi sakop ng kanilang kontrata. Bago pa man siya makatanggi, tinawag na ng nurse ang pangalan ni Laya. Tumayo ito at lumingon sa kanya. Isang huling tingin
na puno ng pag-asa. Sa isang desisyon na hindi niya maintindihan, bumuntong hininga si Calon. Itinago ang cellphone at sumunod sa kanya papasok. Malamig at tahimik ang silid. Tumayo lang si Calon sa isang sulok, malayo sa kama kung saan nakahiga si Laya habang inihahanda ng doktor ang aparato. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan, isang intruder sa isang napaka-personal na sandali. Okay? Let's see, sabi ng doktor habang iginagalaw ang transducer sa tiyan ni Laya. Sa monitor, isang maliit na hugis na kulay abo ang lumitaw. Walang itsura. Isa lang tuldok sa screen. Ito na ba yon? Ito na ba ang tagapagmana na binayaran niya? At bigla, pinindot ng doktor ang isang butones. Isang tunog ang pumuno sa tahimik na silid. Dub-dub, 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 dub-dub. Isang tunog, malakas at mabilis. Isang tibok. Hindi lang basta tibok. Ito ay buhay. Napatitig si Calon sa monitor, hindi makapaniwala. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng maraming taon. Ang lahat ng sakit mula sa nakaraan. Ang lahat ng luhika at kontrata. Lahat ng yon ay gumuho sa isang iglap dahil sa tunog na yon. Hindi ito isang asset. Hindi ito isang produkto. Ito ay isang puso. Isang pusong tumitibok sa loob ng babaeng nasa higaan. Isang pusong konektado sa kanya. Congratulations! Nakangiting sabi ng doktor. Hindi alintana ang epekto ng sandaling iyon kay Calon. It's a strong heartbeat. Malakas na tibok ng puso. Napatingin si Calon kay Laya. Nakita niya ang mga luha na tahimik na dumadaloy sa gilid ng mga mata nito. Ngunit may isang napakagandang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng isang ina. Hindi na siya nakapag-isip. Ang kanyang katawan ay kumilos ng kusa. At sa isang iglap na hindi niya kontrolado, sa isang kilos na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, humakbang siya palapit at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Laya. Nagulat si Laya sa biglaang paghawak niya. Nagulat din si Calon sa sarili niyang ginawa. Nagtama ang kanilang mga mata sa ibabaw ng kanilang magkadikit na mga kamay. At sa gitna ng malakas na tunog ng isang munting puso, ang mundo nila ay huminto. Laya. Simula nung araw ng ultrasound, isang bagay ang nagbago. Hindi na kasing lamig ng dati ang pakikitungo ni Calon. May mga sandaling nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya. Hindi sa paraan ng isang amo, kundi sa paraan ng isang taong nag-aalala. Minsan inabutan pa niya ito ng isang baso ng gatas bago matulog na iniwan lang sa labas ng kanyang pinto. Maliliit na bagay, ngunit para kay Laya, ang mga ito ay sinag ng araw sa kanyang madilim na mundo. Nagkaroon ng hindi pinag-usapang pagkakasunduan sa pagitan nila. Isang namumuong koneksyon na pareho nilang hindi inaamin, ngunit pareho nilang nararamdaman. Isang hapon, habang naglalakad-lakad sa pasilyo para maibsan ang pagkabagot, napansin ni Laya ang isang pinto na bahagyang nakabukas sa dulo ng pasilyo, ang pinto ng lumang bodega. Sa pagkakaalam niya, laging nakasara iyon. Dahil sa kuryosidad, pumasok siya. Ang silid ay puno ng mga lumang gamit na natatakpan ng puting tela na parang mga multo mula sa nakaraan. Maalikabok at amoy luma ang hangin. Sa isang sulok, may isang baul na nakakuha ng kanyang atensyon. Hindi ito nakakandado. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, nakita niya ang mga gamit na halatang mula sa kabataan ni Calon. Mga luma at gasgas na libro, isang tropeo mula sa isang kompetisyon, at isang maliit na kahon. Kinuha niya ang kahon. Sa loob nito, may iisang bagay lang. Isang silver na picture frame. Binaligtad niya ito. May nakalarawan doong isang mas batang bersyon ni Calon. Nakangiti ito. Isang ngiti na hindi pa niya kailanman nakita. Isang nangiting totoo at puno ng buhay. Katabi nito ang isang magandang babae na nakasandal sa kanyang balikat. Pareho silang masaya.
Ngunit may mali. Ang mukha ng babae, punit-punit, tila sinadyang sirain ng isang taong puno ng galit at sakit. Kinuha ni Laya ang frame, hinaplos ng kanyang daliri, ang sirang bahagi ng litrato. Sino kaya siya? Siya na kaya ang babaeng ikinukwento ni Tita Corazon? Ang babaeng dumurog daw sa puso ni Calon? Habang hawak niya ang litrato, isang malamig na anino ang biglang tumakip sa liwanag mula sa pintuan. Anong ginagawa mo dito? Nabitawan ni Laya ang frame sa sobrang gulat. Bumagsak ito sa sahig. Ang salamin ay nabasag at kumalat sa alikabok. Si Calon. Nakatayo sa may pinto. Ang muka ay nagdidilim sa galit. Ang koneksyon na unti-unti nilang binubuo sa mga nakaraang araw ay biglang naglaho, napalitan ng pader na mas mataas at mas matibay pa kaysa dati. Sir, pasensya na po. Nanginginig na sabi ni Laya. Nakabukas po kasi ang pinto. Hindi ko po sinasadya. Hindi pinansin ni Calon ang kanyang paliwanag. Ang mga mata nito ay nakatuon sa basag na frame sa sahig. Naglakad ito papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat. Maingat niyang pinulot ang sirang litrato. Tila ba ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Tinitigan niya ito at sa isang saglit, nakita ni Laya ang isang emosyon sa mga mata nito na hindi galit. Sakit. Isang napakalalim na sakit. Sir, sinabi ko na sa'yo noon, hindi ba? Sabi ni Calon. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pinipigilang galit. May mga bagay na hindi mo dapat pinapakialaman. Tumayo ito at hinarap siya. Ang sakit sa mga mata nito ay napalitan na ng lamig na nakakapanindig balahibo. Ano pa ang nakita mo? Wala na po, sir. Yan lang po talaga. Halos pabulong na sagot ni Laya. Kinuha ni Calon ang litrato mula sa basag na frame. Tinitigan niya ito ng ilang sandali bago ito dahan-dahang pinunit sa gitna. Tinatapon ang anumang alaala na natitira pa. Lumabas ka na. Utos nito, hindi nakatingin sa kanya. Nagmamadaling lumabas si Laya. Ang puso niya ay kumakabog sa takot at awa. Awa para sa lalaking pilit na itinatago ang sarili sa likod ng galit at pera. Pagbalik niya sa kanyang silid, umupo siya sa kama. Nanginginig pa rin. Ngunit sa gitna ng kanyang takot, isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Kung ganoon na lang pala kalaki ang galit ni Calon sa babae, bakit niya itinago ang litrato sa loob ng napakaraming taon? Bakit hindi niya ito sinunog o tinapon? Bakit niya ito itinago na parang isang kayamanan? Kahit na nasira na, may mali. May isang piraso ng kwento na hindi tugma. At sa sandaling iyon, alam ni Laya na ang babae sa litrato, ang babaeng may sirang mukha, ang siyang susi sa lahat ng sakit na bumabalot sa mansyon na ito. Matapos ang insidente sa bodega, mas naging malamig at malayo si Calon, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Hindi na ito ang dating lamig ng isang taong walang pakialam. Ito ay ang lamig ng isang taong nasasaktan at pilit na itinatago ang sugat. Gabi-gabi, naririnig siya ni Laya sa kanyang opisina, hindi nagtatrabaho, kundi nakaupo lang sa dilim. Isang gabi, hindi na natiis ni Laya. Kumatok siya nang dahan-dahan sa pinto ng opisina ni Calon. Walang sagot. Kumatok siyang muli. Sir, okay lang po ba kayo? Narinig niya ang isang mabigat na buntong hininga mula sa loob. Pumasok ka. Pagpasok niya, naabutan niya si Calon na nakaupo sa kanyang silya, nakatalikod sa pinto, nakatingin sa kumikinang na mga ilaw ng syudad. Ang tanging ilaw sa silid ay nagmumula sa labas. Sa mesa nito, nakakalat ang mga piraso ng pinunit na litrato. Gusto mong malaman kung sino siya, hindi ba? Basag ni Calon sa katahimikan, hindi pa rin lumilingon. Gusto mong malaman kung bakit ako ganito? Hindi sumagot si Laya, naghintay lang siya. Her name was Amara. Panimula ni Calon, ang boses ay mahina at puno ng pait. She was my first love, ang akala kong magiging huli. Doon, sa dilim ng kanyang opisina,
Ikinuwento ni Calon ang lahat. Ikinuwento niya kung paano sila nagkakilala, kung paano niya ito minahal, nang walang pag-aalinlangan. Nagkaroon ng mga maikling flashback sa isip ni Laya. Ang masayang mukha ni Calon sa litrato, ang ngiting puno ng buhay. I gave her everything, Laya. My time, my trust, my heart. Patuloy niya. At akala ko, sapat na yon. Hanggang isang araw, sinabi niyang buntis siya. Ako ang pinakamasayang tao sa mundo noon. Nagplano kami ng kasal. Ipinakilala ko siya sa pamilya ko, kay Tita Corazon. Tanggap na tanggap siya ni Tita. Huminto siya sandali. Tila ba inaalala ang sakit? Pero ilang linggo bago ang kasal, bigla siyang nawala. Iniwan niya lang ako ng isang sulat. Isang sulat na nagsasabing hindi pala totoo ang pagbubuntis niya. Ginawa lang daw niya yun para makakuha ng pera mula sa akin. At ngayong nakuha na niya ang gusto niya, aalis na siya. Mula noon, sabi ni Calon, sa wakas ay humarap ito kay Laya. Ang mukha ay nababalutan ng anino. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magtitiwala ulit. Hindi na ako magmamahal. Hindi na ako magiging tanga. Kung gusto ko ng isang anak, kukunin ko ito sa paraang sigurado. Isang kontrata, walang daya, walang sakit. Habang nakikinig, hindi galit ang naramdaman ni Laya para kay Calon, kundi awa. Isang malalim na awa para sa lalaking labis na nasaktan, kaya't pinili na lang nitong ikulong ang sarili sa isang mundong kontrolado niya. Pero habang pinagdugtong-dugtong niya ang mga detalye, may isang bagay na hindi pa rin tumutugma. Ang mga babala ni Tita Corazon, ang misteryosong tawag sa telepono, ang paraan ng pagkakasira ng litrato. Tinitigan ni Laya si Calon, ang lalaking nagtayo ng napakataas na pader sa paligid ng kanyang puso. At sa isang iglap ng katapangan, nagtanong siya. Isang tanong na babago sa lahat. Calon, mahina niyang sabi. Sa unang pagkakataon ay tinawag niya ito sa pangalan nito nang walang sir. Paano kung hindi iyon ang buong katotohanan? Ang tanong ni Laya ay tila isang batong inihagis sa isang tahimik na lawa. Nag-iwan ito ng alon ng pagdududa sa isipan ni Calon. Isang pagdududa na pilit niyang iwinawaksi, ngunit patuloy na bumabalik. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Calon. Ang boses ay may bahid ng inis. Nakita ko ang sulat. Iyon ang katotohanan. Pero may mga bagay na hindi magkakatugma. Giit ni Laya. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mga patutsada ni Tita Corazon, ang narinig niyang tawag sa telepono. Bakit niya laging ipinapaalala sa iyo ang nakaraan? Bakit tila gusto niyang manatili ang galit mo? Sa unang pagkakataon, nakita ni Laya na nag-isip si Calon. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang gumalaw sa kanyang isipan. Kinabukasan, dumating si Alon, ang kapatid ni Laya, para dalawin siya. Sa pahintulot ni Calon, ipinasyal ni Laya ang kapatid sa loob ng mansyon. Habang nasa sala, napatingin si Alon sa mga litratong nakadisplay sa isang estante. Ate, kilala ko yan, sabi ni Alon. Tinuturo ang isang lumang litrato ni Tita Corazon na may kasamang isang babae. Sino ano? Tanong ni Laya. Si Aling Sela. Kapitbahay natin dati sa Hiyas Bato bago kami lumipat. Matagal na siyang umalis. Nagtrabaho daw dito sa Puerto Maquila. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Laya. Isang napakadelikadong ideya. Gabi na nang kausapin niya si Calon. Kailangan nating hanapin si Aling Sela, sabi ni Laya. Pakiramdam ko, may alam siya. Bagamat nag-aalinlangan, pumayag si Calon. Ang butil ng pagdududa na itinanim ni Laya ay nagsimula ng tumubo. Gamit ang kanyang koneksyon at pera, hindi naging mahirap na hanapin si Aling Sela. Kinabukasan, sa isang maliit na kainan sa labas ng syudad, hinarap nila ang matandang babae. Sa simula, ayaw nitong magsalita. Takot na takot. Wala po akong alam,
paulit-ulit niyang sabi. Ngunit nang ipakita ni Kalon ang litrato ni Amara, ang babaeng may sirang mukha, biglang napaiyak ang matanda. Si Amara, ang pamangkin ko, umiiyak niyang pag-amin. At doon, lumabas ang buong katotohanan. Ikinuwento ni Aling Sela na si Amara ay totoong nagmahal kay Kalon at totoong buntis ito. Ngunit nang malaman ni Corazon ang tungkol dito, nakita niya ito bilang isang hadlang. Isang hadlang sa kanyang plano na makontrol ang yaman ng mga Sidhaya sa pamamagitan ng kanyang sariling anak. Si Corazon ang nagplano ng lahat. Tinakot niya si Amara. Sinabi niyang ipapapatay niya ang buong pamilya nito sa Hiyas Bato kung hindi ito lalayo kay Kalon. Binigyan niya ito ng malaking pera at pinilit na isulat ang liham na sumira sa puso ni Kalon. Pagkatapos noon, dinala ni Corazon si Amara sa Amerika para doon manganak at pagkatapos ay inilayo ang bata mula rito. Nasaan si Amara ngayon? Tanong ni Kalon. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Nanginginig sa galit at sakit. Pumanaw na po siya. 2 taon na ang nakakaraan. Sakit sa puso. Umiiyak na sagot ng matanda. Pero ang anak ninyo, buhay po siya. Isang lalaki. Gumuho ang mundo ni Kalon. Ang babaeng akala niya'y nanloko sa kanya ay biktima lang pala. Ang galit na inipon niya sa loob ng maraming taon ay para sa maling tao. At mayroon siyang isang anak, isang panganay na anak na hindi man lang niya nakilala. Ang salarin, ang demonyo sa kanyang buhay, ay ang taong pinagkatiwalaan niya ng husto, ang kanyang tita Corazon. Nang gabing iyon, umuwi sina Kalon at Laya sa mansyon. Ang kanilang mga puso ay puno ng bigat at determinasyon. Naabutan nila si Corazon sa sala, nakaupo at umiinom ng tsa, na para bang walang anumang nangyari. Ngumiti ito nang makita sila. Oh, narito na pala kayo. Kumain na ba kayo? Hindi sumagot si Laya. Tumingin lang siya kay Kalon. Lumakad si Kalon papalapit sa kanyang tiyahin. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa harap nito. Ang kanyang anino ay bumabalot sa nakangiting mukha ng babae kay Tita, sabi ni Kalon. Ang boses ay hindi pa sigaw, ngunit mas malamig pa kaysa yelo, mas matalas pa sa kahit anong patalim. Kailangan nating mag-usap, Kalon. Ang nangiti sa mukha ni Corazon ay hindi nagbago. Mag-usap? Tungkol saan, hiho? Tanong nito sa malambing na boses na dating nagpapakalma kay Kalon. Ngunit ngayoy nagpapakulo ng kanyang dugo. Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone, pinindot ang isang button, at inilapag ito sa mesa. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa tahimik na sala, ang boses ni Aling Sela. Habang inuulit ang lahat ng kasamaang ginawa ni Corazon, dahan-dahang nawala ang nangiti sa mukha ni Corazon. Ang maskara ay natanggal. Napalitan ito ng isang ekspresyong malamig at walang anumang pagsisisi. Isang desperadong matanda. Kahit sino pwedeng bayaran para magsinungaling. Sabi nito, tumatawa ng mapakla. Talaga ba, tita? Tanong ni Kalon. Ang boses ay nanginginig sa galit. Pati ba ang bank records na nagpapakita ng malaking perang inilipat mo sa account niya? Kasinungalingan din. Pati ba ang mga testigo na nakakita sa iyong kasama si Amara bago siya mawala? Kasinungalingan din. Laya, napatayo si Corazon. Ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa galit. Wala na ang mabait na tiyahin. Ang kaharap nila ngayon ay isang halimaw. Ginawa ko lang ang nararapat. Sigaw nito, itinuturo si Kalon. Masyado kang naging bulag sa pag-ibig. Hahayaan mo ang isang hamak na probinsyana na sirain ang pangalan ng pamilya natin. Pinoprotektahan lang kita. Pinoprotektahan? Tumawa si Kalon ng walang saya. Sinira mo ang buhay ko. Ninakaw mo sa akin ang babaeng mahal ko. Ninakaw mo sa akin ang panganay kong anak. Anak? Humalakhak si Corazon. Huwag kang mag-alala. Ligtas ang batang iyon.
Malayo sa'yo, malayo sa kahibangan mo. Doon na napuno si Laya. Humakbang siya pasulong, hindi na natatakot. Hindi niyo na siya maluloko pa. Nakikita na niya kung sino talaga kayo. Isang sakim at mapagkunwaring babae na walang inisip kundi pera at kapangyarihan. Kalon. Biglang bumaling ang tingin ni Corazon kay Laya, puno ng pagkasuklam. At ikaw, isa ka pa. Akala mo ba mananalo ka? Isa ka lang bayarang babae, isang incubator. Kapag naipanganak mo na ang bata, basura ka na lang na itatapon. Pare-pareho lang kayo ni Amara. Ang mga salitang yon ay tila isang malakas na sampal kay Laya. Ngunit bago pa man siya makasagot, si Kalon na ang sumigaw. Huwag na huwag mong sasabihan ng ganyan si Laya. Ang boses ni Kalon ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, puno ng awtoridad at galit na hindi pa naririnig ni Laya kailanman. Mas marangal pa siya sa'yo, mas may puso, mas may kwenta. Lumapit si Kalon at tumayo sa tabi ni Laya, hinawakan ang kamay nito ng mahigpit. Hinarap niya ang kanyang tiyahin, ang mga mata ay nag-aapoy. Tapos na tayo, tita, deklara niya. Wala ka nang babalikan sa pamilyang ito. Wala kang makukuha kahit isang sentimo. Ngayon din, umalis ka na sa pamamahay ko. Laya. Natigilan si Corazon. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ay ng takot. Hindi mo magagawa sa akin to, Kalon. Ako ang nag-alaga sa'yo. Umalis ka na. Sigaw ni Kalon. Ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Sa gitna ng sigawan at matinding tensyon, biglang nakaramdam si Laya ng isang matinding kirot sa kanyang tiyan. Napakapit siya dito, napasigaw sa sakit. Aray! Napalingon si Kalon sa kanya. Ang galit sa muka ay napalitan ng pag-aalala. Laya, anong nangyayari? Tumingin si Laya sa sahig. May basa. At hindi lang iyon tubig. Kalon, nanginginig niyang sabi, habang isa pang mas matinding kirot ang kanyang naramdaman. Ang panubigan ko. Pumutok na. Kalon, ang lahat ay tila nag-slow motion. Ang galit ni Kalon kay Corazon ay biglang naglaho, napalitan ng isang emosyon na mas malakas pa. Takot. Laya, sigaw niya. Hindi niya pinansin ang gulat na mukha ni Corazon. Binuhat niya si Laya na napapangiwi sa sakit at nagmamadaling tumakbo palabas ng mansyon. Get the car ready! Sigaw niya sa mga kasambahay na natatarantang lumabas. Ang biyahe papuntang ospital ang pinakamahaba at pinakanakakatakot na biyahe sa buong buhay ni Kalon. Mas matindi pa ito kaysa noong nalaman niya ang katotohanan tungkol kay Amara. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang nakaraan ang nakataya, kundi ang hinaharap. Huminga ka lang, Laya. Malapit na tayo, sabi niya, kahit ang sarili niyang boses ay nanginginig. Isang kamay niya ay nasa manibela, ang isa naman ay mahigpit na hawak ang kamay ni Laya. Sa ospital, ang lahat ay isang malaking kaguluhan. Mga doktor, mga nurse, isinugod si Laya sa delivery room. Sir, hanggang dito na lang po kayo, sabi ng isang nurse. Hinarangan siya sa pinto. Hindi, mariing sagot ni Kalon. I'm the father. Sasama ako sa loob. Sa loob ng delivery room, hindi bumitaw si Kalon sa tabi ni Laya. Hinawakan niya ang kamay nito, pinunasan ang pawis sa noo nito, at paulit-ulit na bumulong ng mga salitang pampalakas loob. Sa mga sandaling iyon, wala na ang amo at ang katulong. Wala na ang kontrata. 2 tao na lang sila na magkasamang lumalaban para sa isang buhay. Ang bawat sigaw ni Laya ay tila isang punyal sa puso ni Kalon. Ang bawat paghihirap nito ay parusa sa kanyang mga pagkakamali. At pagkatapos ng tila walang katapusang paghihirap, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. Isang iyak na nagpabura sa lahat ng sakit, galit at lungkot. It's a healthy baby girl, nakangiting sabi ng doktor. Naiyak si Kalon. Hindi niya napigilan.
Tumulo ang mga luhang matagal na niyang ikinubli. Luha ng pasasalamat, ng pagsisisi, at ng purong kagalakan. Makalipas ang ilang sandali, nang medyo huminahon na ang lahat, lumapit si Kalon sa kama kung saan nagpapahinga si Laya. Karga-karga ng isang nurse ang munting sanggol na nakabalot sa isang pink na kumot. Inabot ng nurse ang sanggol kay Kalon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakarga ang kanyang anak. Napakaliit, napaka-perpekto. May mga mata itong katulad ng sa kanya, ngunit ang mga labi ay kay Laya. Naupo siya sa tabi ni Laya. Pagod na pagod ito, ngunit may isang nangiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa sanggol. "Kamukha mo siya," mahinang sabi ni Laya. "Hindi," sagot ni Kalon. Ang boses ay basag. "Kamukha natin siya." Tumingin siya kay Laya, diretso sa mga mata nito. Wala nang pader, wala nang itinatago. "Laya, patawarin mo ako," sabi niya. Ang mga luha ay muling dumaloy. "Patawarin mo ako sa lahat, sa kontrata, sa pagiging duwag ko." Umiling si Laya. "Wala kang kasalanan." "Meron," git ni Kalon. "Pero ayoko nang bumalik doon. Ang gusto ko lang ay ang ngayon at ang bukas, kasama kayo." Hinawakan niya ang kamay ni Laya. "Tapos na ang kontrata, Laya. Malaya ka na. Pero parang awa mo na. Huwag kang umalis." Tinitigan niya ito. Ang buong puso niya ay nakalantad. "Mahal kita, Laya. Mahal na mahal kita. Hindi bilang ina ng anak ko, kundi bilang ikaw. Please, stay with me. Build a family with me." Isang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Laya. Ngunit ito ay luha ng kaligayahan. Ngumiti siya. Isang pagod, ngunit napakatamis ng ngiti. "Saan naman ako pupunta?" sagot niya. "Ito na ang tahanan ko." Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating malamig at tahimik na mansyon ng mga Sidhaya ay napuno ng buhay at tawanan. Sa malawak na hardin, makikita si Aelon na nagtuturo sa kanyang nakababatang kapatid na si Dalisay kung paano magpalipad ng saranggola. Pareho na silang nakatira ngayon sa mansyon, nag-aaral sa isang magandang eskwelahan at tinuturing na pamilya ni Kalon. Wala nang bakas ng hirap sa kanilang mga mukha, tanging saya na lang ng pagkabata. Sa loob ng bahay, sa sala na dati laging madilim, ang liwanag ng hapon ay tumatagos sa malaking bintana. Dito, nakaupo sa sahig sina Laya at Kalon, pinapanood ang kanilang munting anak na babae, si Hiraya, habang sinusubukang gumapang sa makapal na carpet. "Malapit na," natatawang bulong ni Laya habang inaabot ang kamay sa kanilang anak. "Halika kay mommy, baby." Ngumiti si Kalon at inakbayan si Laya. Ang dating seryoso at malamig niyang mga mata ay puno na ngayon ng init at pagmamahal. "Manang-mana sa'yo, masyadong determinado." "Siyempre," sagot ni Laya. Isinandal ang ulo sa balikat ni Kalon. "Dapat lang." May isang bagay na iba pa sa sala. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa gilid, nakapatong ang lumang music box na gawa sa kahoy. Ngunit sa tabi nito, may isang bago at magandang picture frame. Sa loob nito ay ang litrato ng panganay na anak ni Kalon, isang masayang batang lalaki na nakangiti. Pagkatapos ng mahabang proseso, natagpuan din ni Kalon ang kanyang panganay. Hindi man nito mabubura ang sakit ng nakaraan, ngunit ito ay isang simula ng panibagong ugnayan. Ang music box, na dati simbolo ng masakit na nakaraan, ay ngayon bahagi na ng isang mas malaking kwento. Isang kwento ng paghilom at pagpapatawad. "Masaya ka ba?" tanong ni Kalon. Hinigpitan ng yakap kay Laya. Tumingin si Laya sa kanyang paligid. Ang mga kapatid niyang ligtas at masaya. Ang anak nilang simbolo ng kanilang pag-ibig. At ang lalaking nagturo sa kanya na ang tahanan ay hindi isang lugar, kundi isang pakiramdam. "Sobra," sagot ni Laya. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. "Sobra-sobra, Kalon."
Hinalikan ni Kalon ang kanyang noo, isang halik na puno ng pasasalamat at pangako. Ang kanilang pag-iibigan ay hindi nagsimula sa isang hardin na puno ng rosas. Nagsimula ito sa isang kontrata, sa isang transaksyon na puno ng sakit at desperasyon. Ngunit sa gitna ng mga kasinungalingan at madilim na nakaraan, natagpuan nila ang isang katotohanan na ang tunay na pamilya ay hindi nabubuo sa dugo lamang. Ito ay binubuo sa sakripisyo. Ito ay binubuo sa pagpapatawad. At higit sa lahat, ito ay binubuo sa pag-ibig na kayang baguhin ang isang malamig na kasunduan at gawin itong isang mainit at walang hanggang tahanan. Habang papalubog ang araw sa Puerto Maquila, magkayakap sina Laya at Kalon kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, pinapanood ang isang bagong simula, ang kanilang simula. At dito po nagtatapos ang kwento nila Laya at Kalon, isang paglalakbay na nagturo sa atin na kahit sa pinakamadilim na kasunduan, maaaring sumibol ang pinakatotoong pag-ibig. At ang pamilya ay hindi laging tungkol sa kung saan ka nagsimula, kundi sa mga taong pinili mong makasama hanggang sa dulo. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may aral kayong napulot at inspirasyon na nakuha mula sa kwento ni Laya at Kalon. Kung ano po ang inyong saloobin sa kanilang kwento, i-comment nyo lang po sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong mga opinyon. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button. I-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, Ang Puso at Diwa Stories, para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli. Paalam.